Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa EDC. Ano nga ba ang EDC? Ang ibig sabihin po ng EDC ay Everyday Caring. Ito yung mga dinadala natin sa araw-araw, sa lahat ng oras pag tayo ay pumapasok sa trabaho, sa eskwela, o kaya may lakad o may pupuntahan. Ito yung mga bagay na bit-bit natin o dala-dala natin bago tayo lumabas ng bahay. Ang cellphone, ang wallet, relo ay ilan lang sa mga bagay na kadalasang dinadala natin pag tayo umaalis. Pero ang iba sa atin ay bukod sa tatlong yon nagdadala pa ng ibang mga bagay na sa tingin nila ay makakatulong sa kanila pag sila ay umaalis, kung sila ay may mga lakad. Alam naman po natin na pag tayo nasa labas, hindi natin alam yung mga pangyayari na maaring ma-encounter natin. Kaya ang iba sa atin ay nagdadala ng mga gamit o mga bagay na sa tingin nila ay makakatulong. Sakaling dumating yung mga pangyayari na hindi nila inaasahan, meron silang mga gamit na sa tingin nila ay makakatulong sa kanila. Ngayong araw na ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung aking everyday carry. Ito yung mga bagay na dinadala ko pag ako'y umaalis. Simulan na po natin. Umpisahan po natin dito sa rosary bracelet. Nabili ko po siya sa Padre Pio Shrine sa Santo Tomas, Batangas noong 2018. Doon ko na rin siya pinabless. At mula noon, hindi ko na siya hiniwalay sa aking tabi. Lagi ko siyang dala-dala kung saan ako magpunta sa bahay, kahit nasa bahay ako, kahit natutulog, at lalong-lalo na pag ako'y nasa labas, kung may pupuntahan ako. Inuhubad ko lang siya pag ako'y maliligo, pero after ko maligo, yun, sinusuot ko uli siya. Pag nasa bahay ako, nasa pulsa lang siya ng short ko. Pag nasa labas naman, minsan nasa bulsa ng pantalon ko o kaya nasa wrist ko. Hindi ko to hinihiwalay sa aking tabi. Alam naman po natin na sa araw-araw ay kailangan natin ng divine guidance sa ating sa lahat ng oras, sa ating mga ginagawa. Kaya importante sa akin na laging nasa tabi ko to. Ito yung unang bagay na sinisiguro kong dala ko pag ako'y umaalis. Makalimutan ko na yung iba, makalimutan ko na ibang yan, ito'y wag lang to. Kasi napaka-importante po nito para sa akin. At feeling ko ay safe ako pag ito ay nasa akin lagi. Kaya hindi ko siya inihiwalay sa akin sa lahat ng oras. Ang susunod naman po ay itong set of keys. Dito yung susi ng motor at susi ng bahay. Ang motor po kasi ang aking means of transportation. Kaya pag ako'y umaalis, lagi ko po itong dala. At meron din po akong nakalagay dyan na pito o kaya whistle. Yung iba nagtatanong bakit ba ako nagdadala ng ganyan pa. Ang sa akin po naman ay dahil ang pito ay minsan hindi natin inaasahan na baka tayo ay in distress, di ba? Kinakailangan natin ng tulong. Tapos ang hihinga natin ng tulong malayo sa atin. Ito ay pwedeng pantawag pansin pag tayo humihingi ng tulong. Lalo na kung ikaw ay walang boses o hindi ka makasigaw. Ayan. At isa pa rin po sa gamit na ito, nito ay pag during may mga kalamidad. Kaya malaking bagay din po ito kung tutuusin. Kaya lagi ko rin po siyang dinadala araw-araw. Ayan po.
Ang isa sa hindi ko maipakita na lagi ko ring dinadala at siguro tayong lahat din, ang cellphone. Hindi ko siya maipakita dahil ito po yung ginagamit ko ngayon habang nagre-record. Ayan. Ang susunod naman po ay ang wallet. Hindi po ako umaalis ng bahay ng walang dalang wallet. Kasi po diyan po nakalagay ang aking lisensya, ORCR ng aking motor, cash at saka isang ATM card. Actually po dalawa yung aking dinadala, parang wallet. Yung isa naman po ay card holder. Dito ko po yung nilalagay ang ibang mga ID ko tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at iba pang ID. Andiyan din ang ibang ATM card. Naglalagay din po ako dito ng at least 200 pesos na cash. Ang purpose, dati po kasi ang dala-dala ko isang wallet lang. Lahat naman nakalagay dito lang lahat nakalagay. Ang problema po kasi ay napaka-bulky. Pag nasa isang wallet lang. Pag uupo ka, mararamdaman mo talaga yung pagka-bulky ng wallet. Kaya ang naisip ko, ilagay na lang yung dito sa isa, yung mga hindi naman gaano kaimportanteng mga ID na at least pwede ko siyang iwan sa bahay, sa loob ng bahay. Total, ito naman, dito naman yung mas pinaka-importante, katulad ng yung lisensya, yung ORCR ng motor, at saka yung cash, at saka isang ATM card. Ang isa rin pong dahilan kaya ako ginawa kong pinaghiwalay ko sila, dahil kung dati magkakasama sila, pag ako po'y nadukutan o kaya nawala, tangay lahat yun. Kumbaga wala lahat yun. Ang aking mga ID, ATM card, lisensya, tsaka mga cash. At least kung ganito, mawala man yung isa, hindi lahat na mawawala. Kaya naglalagay din po ako dito ng cash kasi in case na ito naman mawala, at least kahit papano, meron akong cash na dala-dala pag-uwi. Ayan po. Ang isa sa dinadala ko rin lagi ay ang panyo. Actually, po siya bandana po siya. May kalakihan po siya. Ayan. Pawisin kasi ako at saka syempre kailangan natin ng pamunas, di ba? Minsan pag umuulan, abutan tayo ng ulan, basang-basa, ayan, kailangan natin ng pamunas. Kaya lagi rin ako nagdadala ng panyo sa araw-araw. Ayan. Ang isunod naman po natin ay itong relo. Lagi rin ako nagdadala ng relo pag ako'y umaalis. Ang cellphone natin may may orasan. Pero mas maigi pa rin yung nagdadala ng relo kasi katulad ko, ako'y nagmamotor. Minsan habang nagmamotor ka, kailangan mong malaman kung anong oras na, di ba? Ito, pag may isang ganun mo lang sa kamay mo, alam mo na yung oras. Hindi katulad ng habang nagmamotor ka, pag kailangan mo ng malaman ng oras, kung cellphone pang gagamitin mo, kinakailangan ko pang tumabi para dukutin sa aking pantalon o kaya sa bulsa ng bag yung cellphone para malaman ng oras. Kaya nagdadala ako lagi ng relo. Bali, fossil po ang tatak niya. Mahigit 10 taon na rin sa akin to, kaya matagal na rin ang serbisyo. Kaya lagi ko rin po siyang, kaya lagi po siyang dinadala sa lahat ng oras. Ang sumunod naman po ay ang ito, Inco Multitool. Meron siyang can opener, knife, maliit na scissor. Meron siyang
Phillips screwdriver, wine opener, file, at meron din siyang flathead screwdriver at saka ito, bottle opener. Maliban dito sa file, yung ibang nabanggit ko, lahat yan nagamit ko na, hindi lang isang beses o dalawang beses. Kaya malaking bagay din sa akin to na lagi ako nagdadala nito araw-araw. Kasi tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi natin inaasahan na may mga pangyayaring kinakailangan nating minsan maano natin na pag may na-encounter tayong na pangyayari na ay sana nagdala pala ako ng ganito, ng ganyan. Kaya ito, lagi ako nagdadala rin ng multi-tool. Hindi naman siya kalakihan, maliit lang siya, kaya pwede ko siyang ilagay sa tawag dito, sa pantalon. Pwede ko lang siyang, actually nilalagay ko lang siya doon sa may yung coin, lagay ng mga coins sa pantalon, sa maong. Doon ko lang siya nilalagay, kasyang-kasya siya doon. Kaya hindi siya sagabal pag siya aking dinadala. Ayan. Ang susunod naman po ay ang ball pen. Nagdadala po ako ng tactical pen. Made of alloy siya, aluminum, metal siya, kaya kahit mabagsak siya, maapakan, magulungan, hindi siya masisira. Meron din po siyang glass breaker sa dulo niya, sa kabilang dulo niya. Bali kung ikaw ay na-trap sa isang sasakyan, hindi ka makalabas, pwede mong basagin yung tawag dito, yung bintana. Meron siyang pang self-defense, kumbaga. Bali, yung kabila naman, ititwist mo lang siya para lumabas yung panulat niya. Ayan. Lagi po rin ako nagdadala niyan kasi hindi natin alam, minsan kailangan natin ng ballpen Kaya lagi ako magdadala ng ballpen. Ang isang importante rin na dinadala ko ay ang flashlight. Kasi pag tayo ay nasa labas, hindi natin alam kung minsan gagabihin tayo sa daan. Tapos ang matadaanan natin napakadilim. Ayan, kaya nagdadala ako ng flashlight sa araw-araw na pag ako'y umaalis. Dati ito ang dinadala ko. Ito po ay metal din siya, kaya kahit mabagsak, maapakan, magulungan, hindi siya masisira. Dati ito ang dinadala ko. Ngayon, ito na po ang kadalasan kong dinadala. Mas maliit siya, metal din siya. Yan, halos mas malaki pa nga yung conductor, mas mahaba pa yung card holder sa kanya. Ito rin naman maliit din, hindi naman kalakihan. Yan. Pero mas mas dinadala ko ito lagi kasi mas handy at mas marami siyang function. Bali, wala yung function niya. Meron siyang high, medium, low, turbo na ilaw, at meron din siya may strobe, SOS at saka beacon. Kaya mas marami siyang function. Ang dulo rin niya ay magnetic. Kaya kung sakali mga ako'y sa gabi nasiraan sa daan, kinakailangan kong kumpunihin yung motor, ayan, pwede ko siyang gamitin. Kasi mas maliwanag siya kaysa sa cellphone. Ang cellphone kasi, ang ilaw ng cellphone, limitado ang ang function niya. Hindi katulad nito. At least ito, pwede ko siyang ikabit sa
metal part ng motor, at saka yun, pwede ko na ako magkumpuni na gamit ang dalawang kamay. Ayan. Ito rin po, ano to, magnetic din siya, itong isa. Kaya lang, mas, ito, 5 lang yung function niya, kumpara dito sa maliit na 8. Kaya mas pabor kong dalhin ito sa araw-araw. Pero minsan, dinadala ko rin to. Kasi ito rin mayroong, yung crown, yung dulo niya may crown, ayan. At kasi pwede mo siyang gamitan pang self-defense. Ang isa rin po sa kahalagahan ng pagdadala ng flashlight for self-defense. Kasi po ang sinag ng flashlight, katulad nito LED, napakalakas. Pag inano mo siya sa pwede, kung kayo may gustong umano sa inyo, mangharas sa inyo, pwedeng siyang itapat sa mata ng kung may susugod sa inyo, yan, para ma-distract siya, saka kayo, yun, pwede na kayong tumakbo. Kaya maaaring pwede rin siyang pang self-defense. Hindi man yung makapanakit, at least pero mabibigyan kayo ng pagkakataon para makaiwas kung merong kung kayo ay in danger, kumbaga. Ayan. Isa rin sa dinadala ko ay ang lighter. Hindi po ako naninigarilyo, kahit kailan hindi ako naninigarilyo. Pero araw-araw din po ako nagdadala ng lighter. Kasi hindi natin alam na baka minsan magamit natin ito. Kasi nga, katulad na sinabi ko, hindi natin sigurado, hindi natin alam kung ano yung mga pangyayaring kaharapin natin pag tayo ay nasa labas ng bahay. Ayan. Kaya lagi rin ako nagdadala actually dati hindi ako nagdadala nito Bali, may nagsuggest lang sa akin, at saka may mga napanood din ako na yung iba yung nagdadala ng lighter kahit hindi naman sila naninigarilyo. Dahil minsan, katulad nga ng sabi nila, hindi natin alam kung ano yung mga pangyayaring ma-encounter natin pag nasa labas ng bahay. Malay mo, baka minsan magamit natin ito. Yun pala, may malaking maitutulong sa atin ito pag tayo nasa labas. Ayan. At ang isa pa ay ang cup. Lagi ako nagdadala rin ng cup. Ito'y panangga natin siyempre sa araw. Pero minsan lalabas tayo, minsan maaraw. Tapos bigla na lang, minsan uulan. Hindi natin alam yung yung ng panahon, di ba? Kaya lagi ako nagdadala ng cup pag lumalabas ng bahay. Ayan po. Ayan. Ito yung ito mula dito, ayan. Ito yung mga dinadala ko araw-araw. Kung saan man ako pumunta. Kahit sandali lang ako, kumbaga may pumunta lang ako sa mall, o kaya may bubilhin, o kaya may dadalawing kaibigan, kamag-anak. Yung kumbaga mga isang araw lang akong buong araw lang akong wala sa bahay. Ito yung dinadala ko lagi. Kasi ito, kahit wala akong dalang bag, kaya ko siya, madadala ko siya. Maliban dito sa relo, dito sa rosary bracelet, sa cup, lahat yung iba dyan talagang mailalagay natin sa bulsa ng ating mga pantalon, o kaya jacket, kasama na yung cellphone. Kaya kumbaga hindi kabigatan kung dalhin ko man siya kahit wala akong dalang bag. Ngayon naman, kung ako'y aalis, kung ang alam ko ang pupuntahan ko ay malayo, kung ako'y babiyahin ng malayo ng ilang oras, nagdadala ho ako ng first aid kit. Ayan. Dinadala ko siya pag ako'y, kung
hindi ko kabisado yung pupuntahan kong lugar, kung ako'y kumbaga 1, 2 araw na wala, yan, dinadala ko siya. Actually, pwede ko siyang dalhin kahit hindi ako pupunta sa malayong lugar. Kaya lang, kasi naman, ang katwiran ko, kaya hindi ko siya minsan dinadala pag yung mga dito lang sa and total naman nasa syudad tayo, kung sakali man kailangan natin ng ganitong mga gamot, pang first aid, marami naman tayong mabibilang mga butika dyan diba? Hindi katulad nung pupunta ka sa malayo na mahaba ang biyahe mo. Minsan sa highway na katulad minsan ako'y na-disgrasya sa isang daan, na-skid, nagkaroon ng konting sugat. Yan, nagamit ko siya. Kasi kung kung hindi ko siya dala, maghahanap pa ako ng ng butika, nasa highway ako, di ba? Kaya lagi ko siyang dala. Bali, ang laman niyan ay mga alcohol, may Band-Aid dyan, may iodine, may mga ang tawag dito, mga gasa. Meron din yung mga may mga gamot dyan, mga katulad ng Biogesic, ganyan. Biogesic, Alaxan. Meron din yung may dala yan. Bali, kompleto lahat yan. Kumbaga, yung first na kinakailangan sa isang first aid kit, nandiyan na. Ayan. Ngayon naman, pag dahil nga sa malayo ang aking mawawala ako ng ilang araw, nagdadala ako ng bag. Itong maliit na bag lang naman. Kasi kung mga 1, 2 araw lang naman. Dito may itong dinadala ko kadalasan. 1, 2, 3, 4 na lagayan. Andyan lahat yung mga, dyan ko nilalagay yung ibang itong mga ibang mga gamit ko na yan. Dito ko nilalagay. Naglalagay din ako ng small towel, ng pamalit na damit, toothpaste, toothbrush, yan. Diyan ko siya nilalagay. Yan ang dinadala ko. Ngayon naman, kung ay mawawala ng ilang araw, mga 2, 3 araw, at kinakailangan ko magdala ng mas maraming gamit, ito naman yung dinadala ko. Yan, bali, may siya, 2 compartment niya. Isa to, yan, isa yan. Dito ko nilalagay yung mga itong mga ganito. Tapos nandito naman sa isa, pwede mo siyang gawing backpack na ayan siya. Magiging backpack na siya. Pwede mo siyang ayan, ito yung niya, loob niya. Meron pa siyang compartment dito, mga damit, mga ibang pwedeng ilagay dyan. Ayan, nagagawa siyang backpack. Tapos kung naman, pwede mo siyang itupi lang para maging belt bag. Ayan. So, bali yan po ang aking mga dinadala pag ako'y lumalabas ng bahay. Pero kadalasan, kung ako'y dito lang naman, may pupuntahan, may hindi naman na kinakailangan magtagal, ito yung mga dinadala ko. Kumbaga, yan, automatic na yan. Ito na ang dadaling mo lagi. Ito na yung dadaling ko lagi. Tapos, added na lang to, itong 2 to, pag ako'y matagal sa aking pupuntahan, magtatagal ako sa aking pupuntahan. Ayan po, nakita niyo po ang aking everyday carry. Sana'y kahit papaano nakatulong ako sa inyo, nagkaroon kayo ng konting tip. Sa susunod na natin video, tatalakayin natin yung ibang mga
ibang ano na katulad nitong multi-tool, kasi bukod dito may iba pa akong multi-tool na na pag-aari. Tatalakayin natin yung kahalagahan nila, mga function nila, pati itong flashlight, ganyan. Sana po na nagkaroon kayo ng konting kaalaman, at sana kung may kung sa tingin nyo kulang pa ito, may kinakailangan pa idagdag, mag-comment na lang po kayo kung kinakailangan ko pang dagdagan, o kung kayo naman baka nakukulangan kayo dito, o kung ganito rin yung mga dala-dala ninyo, kung may kulang pa, pwede nyo naman silang dagdagan. So ganun nga po. Maraming salamat, at sana'y may konti kayong natutunan sa aking sa video na ito. Maraming salamat po. God bless.